Bumuhos ng panalangin mula sa iba't ibang bansa para sa paggaling ni Pope Francis na may iniindang double pneumonia. At sa Manila Cathedral, idinaos ang Holy Hour para sa kanya. Saksi, si Jamie Santos. Pagsapit ng alas 5 kaninang hapon, idinaos ang Holy Hour sa Manila Cathedral sa pangunguna ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Let us appeal to God for our brothers and sisters who are sick and suffering, especially our dear Pope Francis. Hinihikayat ang mga parokya at komunidad sa Archdiocese of Manila na isama sa intensyon sa misa, Holy Hour at community prayers ang kalusugan ng Santo Papa. When we storm heavens with our prayers as a community, that makes this gathering a special and indeed a meaningful one for us. The Pope is 88 years old, and for someone who is old, to have pneumonia is something really serious. But of course, we are praying that the Lord will extend to him His healing hand. Isa sa nakiisa sa Holy Hour si Ernie John. I am praying for Pope Francis that he will recover soon po because he is the symbol of hope. Sa pagdasal naman ni Reynaldo, pinanghahawakan niya araw-araw ang aral ni Pope Francis na palakasin ang pananampalataya sa Diyos. Ipag-pray po natin si Pope Francis po bilang sa kanyang kalasugan na mas lumakas pa po siya at bumalik po siya sa atin at at the same time po makasama pa po natin siya. Mula sa simbahan kung saan dating nagsisimba ang Santo Papa noong kabataan niya sa Buenos Aires, Argentina, hanggang sa harap ng ospital kung saan isang linggo na siyang nakakonfine dahil sa double pneumonia, bumuhos ang panalangin para sa paggaling ni Pope Francis. February 14 nang dalhin sa Gemelli Hospital ang 88-year-old na Santo Papa para sa diagnostic tests at treatment sa bronchitis o pamamaga ng airway sa baga. Noong Martes, kinumpirma ng Vatican na may double pneumonia ang Santo Papa. Pero in good spirits daw ito. Nitong Miyerkules, iniulat ng Vatican na may bahagyang pagbuti sa kanyang blood tests. Nakapag-agahan ang Santo Papa, nagbasa ng dyaryo at nakapagtrabaho. Dinalaw rin siya ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni at sabi nito, alert and responsive ang Santo Papa at hindi nawawala ng sense of humor. Bago siya makonfine, nasilayan ng publiko si Pope Francis sa general audience niya noong February 12. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. Pero nanatili pa rin si Pope Francis para sa isang oras na audience at ilang beses na nakapagsalita. Ilang karamdaman na ang ininda ni Pope Francis sa mga nakalipas na taon. Sa edad na 21, tinanggalan siya ng bahagi ng kanyang baga dahil sa respiratory infection. Noong 2021, tinanggal ang bahagi ng kanyang colon dahil sa diverticulitis o pamamaga sa large intestine. Noong 2023, inoperahan din siya para tanggalan ng abdominal hernia o luslos. Meron din siyang sciatica, isang kondisyon sa nerves na nagdudulot ng pananakit sa balakang, likod at binti. Iniinda rin niya ang problema sa kanyang tuhod. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.